Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay uko lamang sa Allah, ang Panginoon na dapat sambahin ng buong sanlibutan. Sa Kanya lamang tayo dapat sumamba. Sa Kanya lamang tayo dapat manalig. Sa Kanya lamang tayo dapat humingi ng tulong. Sa Kanya lamang tayo dapat magpapakupkup mula sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawa. Sino man ang gabayan ng Allah sa matuwid na landas, ay walang sino man ang makapagliligaw sa Kanya. At kung sino man ang nasa ligaw na landas, ay walang sino man ang makapaggagabay sa Kanya maliban na lamang ang Allah, ang tanging nag-iisang dakilang tagapaglikha. Mga mahal kong mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito po ang ating pang-anim na pag-aaral tungkol sa pagpapaliwanag ng tauhid, pagsamba sa dakilang tagapaglikha lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ating pong paksa ngayon mga kapatid ay karugtong ng matalakay natin nakaraan tungkol sa kahalagahan ng pagpapaliwanag or pagpapahayag ng tauhid sa sangkatauhan. May isang hadith po mga kapatid, hadith, salita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat nating bigyang diin sa pag-aaral na ito. Hadith na naiulat ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Si Ibn Abbas, ang pangalan niya ay Abdullah, na anak ni Abbas. Si Abbas ay tiyuhin ng mahal na Propeta Muhammad, kapatid siya ng kanyang tatay. Si Abdullah naman, anak ni Abbas, ay pinsan buo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kabilang din sa kanyang mga sahaba. Mas nakabata siya kaysa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas. Subalit shortcut ay binabanggit ng mga ulama, Ibn Abbas. Si Ibn Abbas, mga mahal kong mga kapatid, meron siyang isinalaysay na hadith na kanyang sinabi, narinig ko ang sugo ng Allah. Tinutukoy niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narinig ko ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na nagsabi kay Muadh bin Jabal. Sinabihan daw ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Muadh bin Jabal. Si Muadh bin Jabal, Muadh ang kanyang pangalan na anak ni Jabal. Jabal ang pangalan ng kanyang tatay. Si Muadh ay kabilang din sa mga magigiting na mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At si Muadh bin Jabal, para sa inyong kaalaman, siya ay kabilang sa mga ulama ng Quran. Kabilang din sa ulama ng Islam. At si Muadh bin Jabal ay namatay dahil sa virus. Sa panahon ng mga sahaba, sa panahon ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, ang pangalawang khalifa sa Islam, nung nagkaroon ng virus sa bandang Sham. Ang Sham na tinatawag mga kapatid, ito ay lugar na kung saan ay binubuo ngayon ng Syria, Jordan, Lebanon at Palestine. So itong apat na bansa ngayon sa ating panahon, ang tawag nito dati ay Sham. Nagkaroon ng virus doon sa Sham sa panahon ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu, at maraming mga sahaba ang nandoon sa loob. Nung si Umar bin Khattab ay papuntang Sham, hindi niya alam na nandoon na pala ang virus. Maraming taong namatay sa lugar na yon. Hanggang sa may sumalubong kay Umar bin Khattab na nagsabi, "Ya Amiral Mu'minin, o pinuno ng mananampalataya, huwag kang tumuloy sa Sham." Sabi ni Umar bin Khattab, bakit? Dahil dumating doon ang virus. Taun virus. Sabi ni Umar bin Khattab, sige, bumalik tayo sa Madina. Sabi ng isa sa mga sahaba, "Ya Amiral Mu'minin, natakot ka ba sa Qadar? Ikaw ba'y umiiwas sa Qadar? Ayaw mong pumunta sa Sham?" Sabi ni Umar bin Khattab, katotohanan, hindi ako natatakot sa virus. At hindi ako umiiwas sa Qadar. Bagkus,
pupunta lang ako sa bagay na itinakda din, ikinadar din ng Allah sa akin na ako ay babalik sa Madina. Sabi ni Abdurrahman bin Auf, kabilang sa mga sahaba, Ya Amir al-Mu'minin, katotohanan, tama ang iyong desisyon na tayo ay babalik sa Madina. Huwag tayong pumasok doon. Bakit? Sapagkat narinig ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, kapag narinig ninyo, nabalitaan ninyo na ang sakit ay dumating sa isang lugar, huwag kayong pumasok doon. At kung ito ay dumating sa lugar kung saan kayo ay naroroon, huwag kayong lumabas sa lugar na yan. Subalit si Mu'adh bin Jabal at pati si Abu Ubaidah bin Jarrah, kabilang din sa mga sahaba, ay nandoon sa Sham. Lahat sila ay namatay. Napakaraming namatay ng mga sahaba doon sa Sham dahil sa virus. A'udhu billahi min dhalik. So itong hadith na ito, mga kapatid, na naiulat ni Ibn Abbas, sabi niya, narinig ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang sinabi kay Mu'adh bin Jabal noong ipinadala niya si Mu'adh bin Jabal sa bandang Yemen upang magda'wa ng tauhid, upang magpalaganap ng Islam, upang ipahayag sa mga tao na sambahin lamang ang Allah na siyang dakilang tagapaglikha. Pinayuhan siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago siya ipinadala. Sabi ng mahal na propeta, O Mu'adh, ya Mu'adh, katotohanan na ikaw ay pupunta sa lipon ng mga tao na sila ay mga Hudyo at mga Kristiyano. Kapag ikaw ay dumating sa kanila, ipalaganap mo sa kanila, ipahayag mo sa kanila na walang ibang karapat-dapat sambahin maliban lamang ang Allah, ang nag-iisa, at paniwalaan din nila na si Muhammad ay huling propeta at sugo ng Allah. At kapag sila ay naniwala sa iyo, sumaksi sila na walang ibang karapat-dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling propeta at sugo ng Allah, utusan mo sila, sabihin mo sa kanila na obligado sa kanilang magdasal ng 5 beses sa umaga at hapon. At kapag sila ay naniwala na sila ay nagdasal, sabihin mo sa kanila na inobliga ang zakah, ang obligadong kawanggawa sa inyong mga mayayaman upang ibigay ito sa inyong mga mahihirap. At iwasan mo Mu'adh na kunin ang kayamanan ng mga mayayaman doon. Kung ano yung mas mainam na pera nila, yun ang kunin mo, iwasan mo yun na ibigay mo sa mga mahirap nila. Katamtaman lang ang zaka, piliin mo sa zaka kung ano yung katamtamang kayamanan at yun ang ibigay mo doon sa mga mahihirap sa kanila. Katakutan mo ang panalangin ng mga naapi, dahil ang panalangin ng mga naapi ay wala itong harang sa kanyang pagitan at sa pagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, tinatanggap ng Allah direkta ang panalangin ng mga naapi. So itong hadith na ito, mga kapatid, ito ay patungkol sa pagpapalaganap ng tauhid. Sabi ng ating mga ulama, mga iskalar sa Islam, na ang unang-una pala na dapat ipaabot sa mga tao ay ang sambahin ang Allah. Yun ang number 1 na dapat ipaabot mo sa mga tao, na sambahin nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang unang ituturo mo sa kanila kapag ikaw ay nagpalaganap sa kanila. Huwag mong ituro muna sa kanila ang pagsusuot ng hijab. Huwag mong ituro muna sa kanila ang pagsasala. Huwag mong ituro muna sa kanila ang pag-iwas sa pag-inom ng alak, pag-iwas sa pagsusugal, pag-iwas sa ganito. Huwag muna yun. Ang unang-unang ituturo mo sa kanila ay sambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, ang iyong asawa lumalabas sa bahay at nagsusuot ng maiksi na damit. Nung ikaw ay hindi pa Muslim, okay lang sa'yo yun. Hinahayaan mo siyang lumalabas sa bahay na nagsuot ng maiksi na damit. Nung ikaw ay naging Muslim na, siyempre, parang nakakaramdam ka na ng, hindi maganda to, dapat magsuot siya ng hijab. Paano mo siya pasusuotin ng hijab na hindi pa siya Muslim? Kaya mali na sabihin mo sa kanya, magsuot ka ng hijab, magsuot ka ng mahaba na damit kapag ikaw lalabas ng bahay. No, wag mong sabihin sa kanya yun, mali yun. Ang unang-unang isabi mo sa kanya, o ang unang-unang ituro mo sa kanya, sambahin mo ang Allah. Yun ang unang-unang ituro sa kanya.
Kilalanin mo ang Allah na siya ang naglikha sa iyo, lumikha sa atin, Panginoon siya ni Jesus. Kung ikaw ay naniniwala kay Jesus, nagmamahal sa Kanya, sundin mo si Jesus. Ano ang turo ni Jesus? Sambahin ng Allah. Kung kaya, sambahin mo ang Allah, yun, ituro mo sa iyong mahal sa buhay, ang tauhid, yun ang unang ituturo mo sa kanila. At pagkatapos na malaman nila ang tauhid, nag-Muslim na sila, alhamdulillah, ang pangalawang ituro mo sa kanila ay ang pagsasala. Turuan mo sila paano magdasal. Turuan mo sila paano magdasal. At kung sila ay nagdasal na, kung sila ay may kakayahan, may pera, mayaman ng iyong kamag-anak, ay ituro mo sa kanila ang tungkol sa zakah. Ituro mo sa kanila ang tungkol sa zakah. Kung kaya mga kapatid, sabi dito ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pagdakwa, ang pagpaliwanag ng Islam sa mga tao ay nakalaborate siya step by step. Una, ituro mo muna sa kanya ang pagsamba lamang sa Allah. Bawat tao na masalamuha mo, kamag-anak mo man o hindi, bawat taong makatabi mo sa sasakyan man, sa bus, sa parking area halimbawa, or sa waiting area halimbawa, o sa tindahan o sa pila, may nakatabi kang Pilipino, o sa Pilipinas, nandun ka sa Pilipinas, meron ka nakatabing Pilipino, nakatabi mo sa eroplano at nagtanong sa iyo, bakit ka nagsusuot ng hijab? Bakit ka nagpapahaba ng balbas? Ang unang-unang ituro mo sa kanya ay ang tauhid. Yun ang pinakauna, ang tauhid. Dapat mong ipaunawa sa kanya kung ano ang tauhid, kung gaano kahalaga na sambahin natin ang Allah. Yun ang tauhid. At pagkatapos, madali mo na lang ipaliwanag sa kanya, bakit ka naghihijab, bakit nagpapahaba ka ng balbas, bakit ka Muslim, bakit hindi ka kumakain ng baboy. Pag naunawaan niya ang tauhid ng Allah lamang dapat sambahin, maunawaan niya ang lahat ng bagay. At ganoon din mga kapatid sa ating mga Muslim. Ang isang Muslim na merong kumpletong tauhid sa kanyang puso, ang isang Muslim na isinakatuparan ng tauhid sa kanyang puso na ang Allah lang ang kanyang kinikilalang Diyos, ang Allah lang ang kanyang dapat sambahin, natatakot siya sa Allah, sa parusa ng Allah, natatakot siya sa shirk. Kapag yun ay nasa kanyang puso, katotohanang magiging dalisay ang kanyang gawain, magiging maganda ang kanyang gawain, magiging mabait siyang tao, matulungin siyang tao, at siya ay malayo sa kapahamakan, malayo siya sa kaparusahan. Bakit? Dahil siya ay malayo sa kasalanan. Hindi na siya iinom ng alak, hindi na siya maninigarilyo, hindi na siya magpo-post sa Facebook na nakahubad, hindi na siya magmumura, hindi na siya na mag-ito. Bakit? Dahil may tauhid sa kanyang puso. Inaalagaan niya ang tauhid sa kanyang puso. So, balik kung siya ay walang tauhid sa kanyang puso, a'udhu billah, madali lang sa kanyang gumawa ng kasalanan. Kung kaya mga kapatid, nung inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Mu'adh bin Jabal, at hindi lang si Mu'adh, pati rin si Abu Musa al-Ash'ari, pati rin ang maraming mga sahaba na inutusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsialis kayo at magpalaganap sa buong sanlibutan. Ipalaganap niyo ang tauhid. Inutos ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinadala siya sa buong sangkatauhan. Hindi tulad ng ibang mga propeta. Hindi tulad ni Propeta Jesus na ipinadala lang sa mga naligaw na tupa sa Israel. Hindi tulad ni Propeta Moises na ipinadala lang din kay Firaun doon sa Ehipto. Pero si Propeta Muhammad, siya ay ipinadala ng Allah sa buong sangkatauhan. Sabi ng Allah sa Suratul An'am, verse 116, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. At hindi ka namin ipinadala, o Muhammad, maliban na lamang nahabag sa buong sangkatauhan. Kung kaya, ang pagdakwa, ang pag-anyaya ng tauhid, ito ay para sa buong sangkatauhan. Walang pinipiling lahi. Kung ikaw ay tao, sakop ka sa pagpalaganap ng tauhid. So ito mga kapatid, bago natin tapusin ang ating pag-aaral ngayon, ay dapat muna nating malaman ang tatlong bagay na dapat maging katangian ng isang taong nagpapalaganap ng tauhid. Kung ikaw, naunawaan mo ang tauhid at gusto mo itong ipahayag sa iyong mahal sa buhay,
pakinggan mo ang tatlong bagay na ito. Ibaon mo ang tatlong bagay na ito sa pagtuturo sa iyong pamilya sa tauhid. Una, kinakailangan na ikaw ay may alam. Bakit? Hindi pwede na magturo ka na wala kang alam. Kailangan na alam mo ang tinuturo mo. Kailangan na maunawaan mo muna ng husto kung ano ang tauhid. Maunawaan mo muna ng husto kung ano ang shirk, upang ang tauhid ay ituro mo sa iyong mga mahal sa buhay at ang shirk ay ipagbanta mo sa kanila na huwag nila itong gawin. Yun ang una. Kailangan na ikaw ay magkaroon ng kaalaman. Pangalawa, kailangan na ikaw ay maawain. Dapat kang maawain. Ibig sabihin, sa pagpapaliwanag mo ng tauhid sa iyong mga mahal sa buhay, haluan mo ng hawa, kapatid. Awa. Haluan mo ng awa. Bakit mo sila papaliwanagan ng tauhid? Dahil gusto mo silang maligtas. Naawa ka sa kanilang mga kaluluwa na kung mamatay sila, na sila ay patuloy na gumagawa ng shirk, itatapon sila sa impyerno, a'udhu billah. Kung kaya ikaw ay nakakaramdam ng awa sa kanila, maawa ka sa kanila. Pangatlo, mga kapatid, na dapat yung ibaon sa pagpapaliwanag ng tauhid ay dapat ikaw ay merong tinatawag na hikmah or wisdom. Anong ibig sabihin ng wisdom? Yung hikmah, paglagay ng isang bagay sa tamang lalagyan nito. Ang salungat doon ay ang dhulm, ang kalapastanganan, ang paglagay ng bagay sa hindi niya tamang kalalagyan. So ang hikmah, wisdom, dapat mo itong maibaon. Ito yung pangatlo. Ilagay mo ang bagay sa tamang kalalagyan. Paano? Kapag ikaw ay nag-anyaya sa iyong magulang, hindi katulad ng pag-approach mo ito sa iyong kaibigan. Ang pag-approach mo sa iyong kaibigan ay hindi katulad ng pag-approach mo sa iyong magulang. Ang pag-approach mo sa iyong anak ay hindi katulad ng pag-approach mo sa iyong kapitbahay. Dapat titingnan mo kung ano yung mas bagay sa kanila. At titingnan mo ang mga oras na pwede silang kausapin. At titingnan mo kung ano yung ugali nila, kung sila ba'y magagalit pag ganito ang sinabi ko, kung sila ba'y ganito. Dapat tingnan mo kung ano yung mas appropriate, mas kaaya-aya na sabihin sa kanila na hindi sila masasaktan. Iwasan mo na sila ay masaktan. Bakit? Ikaw ay nagpapaliwanag ng tauhid. Pinapaliwanag mo sa kanila na ang Allah lamang ang dapat sambahin. Tinuturo mo sa kanila na sambahin din nila ang Allah. Kaya iwasan mo na sila ay iyong masaktan. Dahil kung sila ay iyong masaktan, baka hindi na sila makinig sa iyo. Masayang lang yung pagdaawa sa kanila. Kung kaya, kailangan meron kang hikmah. Iwasan mo ang mga salita na nakakasakit. Iwasan mo ang sitwasyon na nakakasakit. Iwasan mo ang mga gawain, mga kilos na nakakasakit. Dapat tingnan mo kung ano yung mas bagay sa kanila. Ano yung oras na nararapat na sila ay kausapin. Ano yung mga salita na dapat sabihin sa kanilang harapan. Kung kaya, itong tatlo, mga kapatid, na bagay, kailangan itong mabaon ng bawat isa sa atin sa ating pagpapaliwanag ng tauhid. Ang una, dapat alam natin kung ano ang tauhid. Pangalawa, dapat tayo ay maawa sa ating kinakausap. Pangatlo, dapat tayo ay alam natin kung ano ang ating sinasabi, na ito ba ay nararapat sabihin sa kanya sa oras na ito. Ibig sabihin, iwasan natin na sila ay ating masaktan. Hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.